Ang produkto ng Atomy ay sumusunod sa prinsipyo ng ganap na kalidad at ganap na presyo. Di abot kaya ang produkto ng Atomy dahil pangit ang kalidad. Una naming pinagpasyahan ang kalidad ng produkto, ibig sabihin pinipili lang namin ang mga produktong may pinakamagandang kalidad. Pagkatapos piliin ang produkto, itinatakda namin ang presyo na di matumbasan sa kalidad na ito. Ito ay tinatawag na ganap na presyo. Dahil ang produktong Atomy ay pang-araw-araw na pangangailangan, kahit na hindi mo siya bibilhin, kailangan mo pa rin siya. Ang Atomy ay humahawak ng produkto na mas pangunahin kaysa sa pagkain. Kapag nagmamadali ang mga kababaihan sa kanilang pupuntahan, pinipili ba nila ang pagkain o ang makeup? Hindi nakakalimutan ng mga babae ang mag-makeup kahit hindi na kumain. Sa madaling salita, mas kailangan ang makeup kaysa sa pagkain. At kahit na may utang ka at hinahabol ka ng mga pinagkakautangan mo, huhugasan mo pa rin ang iyong buhok ng shampoo, hindi ba? Ang gusto kong sabihin ay, ang mga produkto ng Atomy ay pang-araw-araw ng mga pangangailangan. Ngunit ang mga produktong ito ay mas maganda ang kalidad at mas abot kaya kaysa sa ibang tatak. Kaya walang dahilan kung bakit hindi mo gagamitin ito. Ngayon, kailangan yung magdesisyon. Sa totoo lang, kaunti lang ang mga tao sa mundo ang mapagkakatiwalaan. Ngunit, kung wala kang pagkakatiwalaan, hindi ka rin magtatagumpay. Sa totoo lang, kailangan mo munang pagkatiwalaan ang iyong sarili. Sa kasawiang palad, maraming tao ang di nagtitiwala sa kanilang sarili. Ang ibig kong sabihin ay lahat kayo na nandito ay kailangang maging eksperto sa mga produkto ng Atomy. Mapagpapasyahan mo ba kung ang mga produktong ito ay maganda o hindi pagkatapos gamitin ang mga ito? Oo, kaya mo. Mapagpapasyahan mo ba kung ang presyo ay abot kayo hindi? Oo, kaya mo. Ibig sabihin na maaari kang maging eksperto bilang mga mamimili. Kung iniisip mo na ang produktong Atomy ay mas mura kaysa sa ibang produkto, ang kailangan mo lang gawin ay sabihin sa ibang tao. At sabihin mo sa iba kung gaano kaganda ang mga produktong ito. Ang ganda ng negosyong Atomy ay di ang pagbibenta ng ating mga produkto. Nagsisimula ito sa paggamit ng mga produkto. Kailangan mong gumawa ng grupo ng mga mamimili na gumagamit ng mga produkto. Kailangan yung mag-imbita ng mga miyembro ng iyong union at ang mga tao na nasa ibaba mo ay magpapatuloy sa paggamit ng produkto dahil maganda ito at abot kaya, nararapat at legal na makatanggap ka ng bayad mula sa kumpanya. Dahil sa pagbuo ng grupo ng mga mamimili dahil nagpapasalamat ang kumpanya sa iyo. Ito ang nararapat na premyo sa iyong pagsisikap, ngunit karamihan sa mga tao ay nahihiya kapag nasasabihan sila na magbenta ng mga produkto sa ibang tao. Kung isa ka sa mga taong ito, wala ka dapat ipag-alala. Ang ating negosyo ay di tungkol sa pagbibenta ng mga produkto. Ang kinaganda ng negosyong ito ay pagkonsumo. Kung maganda ang produkto at abot kaya, ang gagamitin mo ba ito o hindi? Kung gayon, ang kailangan mo lang gawin ay paliwanag ang produkto sa iba na ang produkto ay maganda at abot kaya at gagamitin din ng mga taong iyon ang produkto. Kaya mahalaga na gamitin mo muna ang produkto. Kung sasabihin mong maganda ang produkto at hindi mo pa ito nagagamit, makikita agad ito sa iyong mukha. Kaya kailangan mo munang gamitin ang mga produkto. At ibahagi ang iyong naramdaman sa paggamit ng produktong ito. Sa Atomy, walang bayad sa pagpasok kung saan mapipilitan ka na bumili ng halaga ng mga produkto. Karaniwang sa network marketing, maraming mga kumpanya ang may pangangailangan na bumili ng mga produkto. Oo, legal. Ngunit ano ang resulta nito? Bibili ka ng mga produkto na nagkakahalaga ng $1,000 hanggang $2,000 para makakuha ka ng tubo sa negosyo, hindi ba? At di magtatagal at magdadala ito ng kasiraan sa iyong negosyo. Kung kaya, walang bayad ang pagpasok sa Atomy. May isa pang bagay na ginagawa ng mga kumpanya. Nagtatakda sila ng halaga kung saan magkano ang kailangan mong bilhin upang magkaroon ka ng karapatan na tumanggap ng kita. Ang karapatang tumanggap ng kita ay napapanatili kaya nagaganyak ka mag-imbak ng mga produkto na di mo kailangan upang mapanatili ang iyong karapatan na tumanggap ng kita. Kaya nagiging mabigat sa mga kontraktor. Lalo na kung meron ka pang naiiwang mga produkto nung nakaraang buwan, kung kaya walang ganung kailangan sa Atomy. Ngayon, baka nagtataka kayo kung magkano ang kailangan mong ibenta upang makatanggap ng bayad. Sa pamantayan, ang isang tao ito gumagastos ng tinatayang 100,000 PV. Yan ay tinatayang $200 na halaga ng mga produkto. Kung pupunta kayo sa mga discount store at bibili ng mga bagay na ito, kailangan mo ang mga toothpaste, toothbrush, shampoo, ramen at iba pang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Magkano ang halaga nito?
Ito ay magkakalaga ng 800 hanggang $1,000 bawat buwan, hindi ba? Ngunit wala ang atomy ng lahat ng mga produkto sa mundo. Kung kaya, kinalkula namin ang gastos na karaniwang tao na $200. Ang mga mamimili na gumagamit ng magandang produktong pangkalusugan ay bumibili ng tinatayang $600 bawat buwan sa ating kumpanya. At kung ang buong pamilya ay gumagamit ng ating produkto, ito ay magkakalaga ng 100,000 hanggang 300,000 PB. Di maiwasan dahil bawat isa ay may pang-araw-araw na pangangailangan, di ba? Kailangan mong bumuo ng consumer base na tinatayang 50 pamilya sa iyong kaliwang paa at 50 na pamilya sa iyong kanan. Kung maabot mo ito, kikita ka ng $2,000 hanggang $4,000. Kung gayon, magiging sales master ka, ang unang ranggo. Kung meron kang 50 hanggang 100 pamilya sa bawat paa, automatikong kukonsumo sila bawat buwan, di ba? Kung mauubusan sila ng shampoo ramen, bibili sila uli. Ano ang mangyayari kung meron kang 50 pamilya sa bawat paa na automatikong bumibili ng mga produktong kailangan nila? Kung nagamit na nilang lahat ang kailangan nilang produkto, parang di nauubos na tubig ng bukal. Ang kanilang PV ay automatikong magdadagdag. Kung maaabot mo ang puntong ito, ikaw ngayon ay magiging auto sales master. Upang patuloy na makakatanggap ng bayad mula sa sistemang ito, ang unang kailangan mong gawin ay bumuo ng grupo ng mga mamimili na tinatayang 50 pamilya bawat paa. Ngunit baka isipin nyo, wala man lang ako kakilalang 50 tao. Subalit ito ay isang bagay na di mo ginagawang mag-isa. Ito ay isang bagay na ginagawa mo sa isang koponan kasama ang ibang tao. Kung kaya, posible na makakagawa ka ng grupo ng mga mamimili ng 50 hanggang 100 pamilya sa bawat paa. Alam ko, habang nakikinig kayo sa akin, marahil mararamdaman mong wala kang talentong makipag-usap sa dayuhan. Magbenta pa kaya ng mga produkto sa kanila? At marahil di mo makikita ang mga taong ganito sa paligid mo. Marami akong nakikitang sumasang-ayon sa akin ngayon. Ngunit, di nyo kailangan mag-alala. Kahit ang negosyong ito ay kahalintulad ng direct selling, ito ay naiiba. Sa negosyong direct sales, kailangan mong magaling magbenta. Ngunit sa network marketing, di mo kailangan magbenta ng kahit ano. Ayaw mo magbenta, di ba? Di mo kailangan magbenta ng kahit ano. Ang kailangan mo lang gawin ay gamitin ang mga produkto at kailangan mong dalhin ang mga tao malapit sa gumagamit ng atomy. At i-connecta ang mga tao sa mga mamimili na gumagamit ng produkto. Ito lang ang kailangan mong gawin. At kalkulahin ng computer at babayaran ang iyong sweldo. Marahil, sunod mong tatanungin, paano ko hihikayatin ang mga tao? Hindi ako magaling magsalita. Ngunit kailangan mong ipagpatuloy mabuhay, di ba? Madaling walang gagawin. Ngunit di mo magawa, di ba? Di ka rin magaling magsalita. Buti na lang may solusyon. Ang kailangan mo lang gawin ay dalhin sila dito. May mas maikling paraan upang magtagumpay sa atomy. Di ito nawawala sa seminar na ito. Ang pinakamahalagang kakayahan ay pumunta dito kahit ikaw lang. Kung pupunta ka dito bawat buwan, ano ang mangyayari? Gaganda ang kakayahan mong magsalita. Di ka magaling magsalita dahil di mo alam kung ano ang sasabihin. Oo, posible para sa iyo na pumunta sa seminar na ito minsan at natural na makipag-usap sa iba, ngunit di iyan karaniwan. Ano ang mangyayari kung pupunta ka dito ng 1 taon? Maaari mong sabihin sa mga tao, di tama yan. Hayaan yung sabihin ko sa inyo ang katunayan. Kung pumunta ka dito ng halos 1 taon, natural na malalaman mo kung ano ang mga sasabihin sa iba. Ngunit di na mahalaga kung di magbabago ang iyong pananalita basta patuloy kang pumunta dito at unti-unting mainip ka na pumupuntang mag-isa. Di magtatagal at sasabihin mo, "Oy, Jenny, Christine, punta tayo sa seminar." Kung di sila pupunta sa buwang ito, subukan mo ulit sa susunod na buwan. At isa sa mga kaibigan mong iyon ay susunod sa iyo dito. Marahil isipin ng iyong kaibigan, may punto ang negosyong ito. Di na ako aakyat sa bundok bawat linggo. Dapat pumunta ako dito at paminsan-minsang makinig sa lecture. Di maglaon at mararamdaman ng iyong mga kaibigan ang halaga ng pagpunta sa seminar na ito dahil sa magagamit ang impormasyon. Ang kailangan mo lang gawin ay magibitan ng mga tao na uupo dito. At malay mo, may isang tao sa mga inimbitahan mo na talagang talentado. Ang isang taong iyon ay maaaring konektado sa ibang bansa. At ang linya mo ay lalawak sa buong mundo. At makukumpleto ang isa sa ating mga linya. Ang atomy ay may binary model. Sa binary na sistema, meron ka lang 2 linya. Kailangan mo lang palawakin ang 2 sa iyong mga linya. Matutukoy ng iyong mas maliit na paa ang iyong bayad.
Sa karamihan ng oras kapag nagsisimula, karaniwang mararamdaman ng tao na di nila makakayanang gawin. Kung gayon, ang kailangan mo lang gawin ay umupo dito. Hanggang kailan? Di ka titigil, patuloy ka lang uupo dito. Kung pumupunta ka ditong mag-isa, mag-imbita ka ng isa sa iyong mga kaibigan. Kadalasang ang di gaanong matalino ay may ibang di gaanong matalino sa paligid niya. Karamihan sa mga tao ay nakikisama sa mga katulad nila. Kung ito ay sistema na ang mga matatalino lang ang magtatagumpay, marahil mahirap para sa mga taong di matalino. Ngunit sa Atomy, di mo kailangang maging matalino. Halimbawa, sabihin nating di ka gaanong matalino. Kaya sino ang mga kasama mo, mga di gaanong matalino? Yung hindi rin gaanong matalino, maaaring meron kang membro ng di gaanong matalino na patuloy na pumupunta. Ngunit biglang isang napakatalentadong taong nagpapakita. Ang nakawiwiling bagay ay di ito mahalaga. Kung ito ay mangyari sa pang-10, 100 o 10,000 level, di nito maapektuhan ang iyong bayad maging itong matalino ay magpapakita sa una o sa ika-10,000 level. Bakit? Dahil kinakalkula ng kumpanya ang iyong bayad sa pamamagitan ng pagdadagdag ng iyong buong linya. Ito ay walang hanggang level na sistema. Ito ay nakakatotoong pangarap para sa network marketing. Ang walang hanggang level na sistema sa network marketing ay totoong isang pangarap. Talagang kamangha-mangha ito. Paano ito naging posible? Talagang posible ito sa Atomy. Sa ibang kumpanya, naglalagay sila ng linya para magawa mo lang tumanggap ng bayad hanggang sa nakatakdang level. At lahat ng darating pagkatapos niyan ay hindi sa'yo. Naglalagay sila ng limitasyon. Sa mga kumpanyang naglalagay ng limitasyon sa mga level, ang mga nagtatagumpay ay ang mga magagaling. Nasabi ko na ang di-talentadong mga tao ay malapit sa ibang mga di-talentadong tao. Ngunit sabihin nating isang matalinong tao ang nagpakita dito. Ngunit walang koneksyon ang taong ito sa iyo. Sa kabilang dako, nagmimistulang ito ay patas na sistema. Marahil sabihin nyo, patas lang yan dahil nagtatagumpay ang mga talentadong tao. Mas maganda yan kaysa sa di-talentadong nagtatagumpay. Kung may kakayahan ka, pumunta ka sa mga kumpanyang ito. Ngunit ang ating kumpanya ay di lamang para sa mga taong may kakayahan. Naisip nyo ba na kailangan natin ng kahit isang kumpanya na para sa mga walang talento? Kung kaya, meron tayong walang hanggang level na sistema. Kung kaya, hindi ka sumusuko sa Atomy at nagpupunyagi, di maglaon ay magtatagumpay ka. Ito ay tungkol sa kailan. Kung meron kang Star Master sa dakong ito, na magtatagumpay ka ng mabilis. Ngunit baka meron kang di gaanong matalino sa buong linya. At biglang ibabang ito ay meron kang matalino. Ang kailangan mo lang ay ang ganitong pasensya. At talagang magtatagumpay ka. Dagdag pa dito tayo isang Global One Marketing na kumpanya. Ang linyang ito ay hindi lang sa Korea. Ibig sabihin, lahat ng mga miyembro sa US, South America, China, India, at Europe ay magiging konektado. Hayaan niyong ipaliwanag ko. Ang kailangan mo lang ay isang kodang miyembro mula sa isang bansa. Sabihin nating isang Korean ang nandito, ngunit ang Koreang ito ay maaaring magrehistro ng isang Amerikano, at ang Amerikanong ito ay magrerehistro ng Cambodian, at ang Cambodian ay maaaring magrehistro ng isang Hapon, at ang Hapon ay maaaring magrerehistro ng isang Singaporean, at ang Singaporean ay maaaring magrerehistro ng isang Canadian o Mexican sa ilalim niya. Kaya ito ay isang Global One Marketing na sistema na binibilang ang bawat isa. Ito ay isang kamanghamanghang bisyon. Tayo ay naninirahan sa isang mundong global, hindi ba? Napakaraming mga Koreano na lumalabas ng Korea, di ba? Marahil isipin yung puno na ang Korea. Bawat isa ay miyembro na, kaya wala na akong nilalagay sa aking ilalim. Huwag kayong magalala, napakarami pang oportunidad sa ibang bansa. Kung kaya, nakakapagsimula pa kayo ng Atomy sa Korea, ngunit maaaring sumabog ito sa ibang bansa anumang oras. Nakatakda na ang sistema ng Atomy. Alam nyo ba ang pinakamalaking balakid? Ang iyong puso.
makikita mo ang potensal ng Atomy. Ang negosyong ito ay di tungkol sa iyong talento, ito ay tungkol sa sistema ng Atomy. Kung ito ay isang sistema kung saan magtatagumpay ka lang sa pamamagitan ng pagbibigay ng lecture na katulad ko, sigurado ako na halos 90% sa inyo ay susuko. Ngunit di nyo kailangan magbigay ng lecture. Kailangan nyo lang magdala ng tao na upo dito sa ating lecture hall. At mag-iimbita rin ang iba ng kanilang mga kaibigan. Magtatagumpay ka sa paggawa lamang nito. Kung ipagpapatuloy nyo ang linya nyo na ganito, ang isang araw papasok ang magaling na tao sa iyong linya. Sasabihin natin, nabibigay sila ng napakagandang talumpati tungkol sa Atomy. Ikakalat nila ang mga video sa YouTube sa kanilang paligid. Maaaring may isang batang magpapalawak ng kanyang linya sa buong mundo. Posible ba ito o hindi? Siguradong posible. Hindi natin hinahamon ang ating sarili dahil 100% ang ating tiwala. Kahit na ang posibilidad ng tagumpay na mababa, hinahamon natin ang ating sarili dahil sulit itong gawin. Kung kaya, hinaharap natin ang hamong ito. Maging matapang kayong lahat. Ang katapangan ay di pagiging manhid sa takot. Ang katapangan ay pagharap sa takot. Walang kwenta ang kabiguan. Ang Atomy ay di humihingi sa inyo ng pera. Hindi natin sinasabi na kailangan yung bumili ng libo-libong dolyar ng mga produkto. Hindi nyo kailangan gumawa ng kahit ano. Ang kailangan nyong gawin ay gamitin ang mga produktong Atomy at sasabihin sa iba kung gaano kaganda ang mga produkto. Kailangan nyo lang palitan ang mga produktong binibili nyo sa mga discount store, TV home shopping at internet shopping mall. At makikita nyo ang mga produktong Atomy ay iba sa mga produktong dati nyo ginagamit. Binabahagi nyo ang mga benepisyong ito sa ibang tao. Maganda at abot kaya ang mga produktong Atomy. Wala silang physical na tindahan o mga patalastas. Nag-iipon sila ng pera at binabayaran nila ang komisyon ng mga kontraktor. Kaya gamitin natin ang mga magandang produkto at yumaman habang ginagawa natin ito. Kailangan mong sabihin ang mga bagay na ito sa nasa paligid mo. Sa tingin mo ba ay makikinig sa iyo ang mga tao? Di na mahalaga kung di sila makinig sa iyo. Bakit? Kailangan mo lang ang ilang mga tao na makikinig at ang ilang mga taong ito ay magdadala ng tao. Kaya gusto kong hikayatin kayong sabihin lang sa mga tao sa paligid nyo. Sabihin nyo lang sa kanila ang tungkol sa produktong Atomy at bahala na ang nakikinig na magpasya kung sasali sila o hindi. Ito ay tinatawag na batas ng sariling kaisipan. Kung iniisip nyo lang ang prinsipyong ito, malalaman nyo ang lahat sa negosyong ito. Nasa inyo nang makipag-usap sa ibang tao. Ngunit, kaninong desisyon ang pagsali sa Atomy o bumili ng produktong Atomy pagkatapos nyo makipag-usap sa iba? Nasa kanila na. Di nyo makokontrol ang kalooban ng ibang tao. Kaya ang kailangan nyo lang gawin ay makipag-usap sa iba. Karamihan sa mga tao na nagsasabing mahirap ang negosyong ito, ang mga taong nag-aalala tungkol sa sagot ng mga tao. Gising sila buong gabi, kaya kung gigising sila ay pagod na. Wala silang ginawa, ngunit pagod na sila. Ngunit ang katotohanan na maaaring isipin nyo ay mas siguradong makikinig. Ngunit kung makikipag-usap kayo sa kanila ay maaaring di sila makikinig. O kaya maaaring isipin nyo na may isang mainitin ang ulo kaya di sila makikinig. Ngunit nakipag-usap ka sa kanila at maaaring pakikinggan ka. Kung kaya't di natin dapat hulaan o pangunahan ang sagot ng iba. Huwag niyong bigyan ng pangalan o husgahan ang sagot ng ibang tao. Ibig sabihin di nyo dapat husgahan ang tao na di sila makikinig dahil di nyo malalaman ang nilalaman ng puso ng isang tao. Kung kaya kailangan nyong makipag-usap sa mga tao. Kapag naipaalam nyo sa kanila ang tungkol sa Atomy, di nyo malalaman kung kailan sila sasagot sa inyo. Sa pagdaan ng panahon, magbabago ang sitwasyon. At maaaring magbabago ang kaisipan ng taong iyon. Madalang ng isang tao ay sasagot sa minsanang subok. Kung ipagpapatuloy mong makipag-usap sa mga tao na maaaring magpapabago sa kanilang isip, kaya kung sasabihin mo sa iba ang tungkol sa Atomy, alalahanin nyo ito. Kung di nyo sinabi sa isang tao ang 10 beses, parang di nyo sila sinabihan. Kaya kailangan yung sabihin ang tungkol sa Atomy ng 10 beses. Sa halip na subukang hikayatin ng isang tao ng 1 beses, kailangan yung tahakin ang matatag na daan na parang tubig na patuloy at matatag na tumatama sa bato. Kikita ako ng 100,000 dolyar. Maganda ang mga produktong ito at abot kaya. Gusto mo bang sumama sa akin sa seminar? Maaaring sasabihin nila na busy ako, di ako makakapunta. Dapat sabihin nyo, okay, siguro sa susunod at sasabihin nyo ulit sa susunod. Nakakasalamuha ang maraming tao na kumikita ng 50 hanggang 100,000 dolyar kada buwan. Kamangha-manghang sistema, parang ibang mundo. Kung di sila sasagot sa iyo, subukan mo ulit sa susunod. Nakita ko talagang isang tao na kumikita ng 100,000 dolyar kada buwan.
Kung ipagpapatuloy nyo ito at magpupunyagi, kung tama ang panahon, magbabago ang kanilang isip. At may isa pang napakagandang bentahe dito sa Atomy. Sa Atomy, may hangganan kung gaano kalaki ang kikitain mo. Kaya tinakda ang Atomy upang kung kumikita ka ng $100,000 kada buwan, di ka nakikita ng higit pa dito. Tingin nyo ba ay may isang kumikita ng $100,000 kada buwan na sumali sa Atomy 10 taon nang nakaraan? Siyempre! Ngunit, sabihin natin ang taong ito ay patuloy na kumikita ng higit na 1 milyon. Ibig sabihin, kaunti ang pagkakataon para sa mga ibang kumita. Dahil ang network marketing na kumpanya ay maaari lang magbalik ng 35% kung ang mga tao na nasa itaas ay humahakot ng bayad, magdudusa ang mga kakasali lang kung kaya may hangganan. Kaya ang mga naunang sumali ay titigil na dito. Ngunit kahit huli ka ng sumali, lahat ay magkikita sa taas. Kaya kahit huli ka ng sumali, bawat isa ay maaaring maging numero 1. Ang kondisyon ay parehong ginagamit sa lahat. Hindi ito sistema kung saan ang mga unang sumali ay maaaring kumita ng malaki hanggang sa gusto nila. Hindi mapaparusahan ang huling sumali at kung ganito, hindi ito gagana. Karamihan sa mga network marketing ng mga kumpanya ay ginagamit ang sistemang ito. Ngunit sa Atomy, nagtakda tayo ng hangganan. Hindi ka pwedeng kumita ng higit pa sa nakatakdang halaga. Kaya di na mahalaga kung huli ka nang nagsimula. Kumpara sa mga taong sumali dito, kayo ay may mas mataas na tsansang magtagumpay. Noon, wala kaming opisina o katalog. Kayo ay nasa mas magandang sitwasyon kaysa sa mga naunang mga miyembro. Ngayon, marami pang mga modelo ng tagumpay. Meron pa tayong bagong gusali. Lumawak tayo sa buong mundo. Ang katotohanan, pwede kang sumali sa negosyong Atomy sa pinagandang sitwasyon. Ay nangangahulugan kayo ay nasa mas magandang sitwasyon kaysa noon. Dito nagtatapos ang ating lecture. Maraming salamat.